Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin, kung sino ka man na nakikinig nito ngayon, huwag mong hanapin ang lugar na yon. Dahil minsan, ang nawawala ay sadyang hindi dapat matagpuan. Taong 2019. Sumama ako sa isang NGO medical mission sa Kalinga. Bago pa lang ako noon sa grupo. Ang assignment ko, taga-logistics lang. Taga-karga ng gamot, taga-kumot, taga-kape. 6 kami sa team. 4 na volunteers, 1 doktor, at si Kuya Mang Ben, yung driver namin. May sinabi siya noon na di ko makakalimutan. Sabi niya, walang daang tuwid sa bundok, lahat paikot. Akala ko metaphor lang yon, pero habang tumatagal, parang literal. Tumagal ng halos 9 na oras ang biyahe papasok sa isang sityo na wala sa mapa. Wala ring signal. Pero teka, ang mas nakakatakot, wala ring pangalan. Tinuro lang sa amin ng mga lokal. Doon banda, daanin nyo sa ilog. May tulay na kahoy. Paglampas nyo doon na nagsimula ang hindi maipaliwanag. Paglampas namin sa tulay, parang nag-iba ang liwanag ng paligid. Hindi ko may paliwanag, pero yung araw, parang natabunan ng manipis na ulap kahit wala namang ulap sa langit. At sa bawat liko ng daan, parang bumabalik kami sa iisang puno. Malaking puno ng akasya na may mga puting tela sa sanga. Parang nakita na natin to sabi ko. Pero lahat sila, tahimik. Sa ika-4 na liko, bumaba si Mang Ben. Tumingin siya sa paligid. Tapos kumuha ng tabako sa bulsa niya. Sinindihan niya, saka binulong. Huwag niyo kaming laruin. Tao lang kami. Doon ko lang nalaman. Hindi na kami naglalakbay papunta sa baryo. Baka pinapasok na kami sa lugar kung saan wala na dapat bumalik. Maya-maya, tumigil ang jeep sa harap ng kakaibang tanawin. Parang baryo, pero walang pangalan sa karatula, walang signal, walang tao. Pero lahat ng bahay, may ilaw. Sabi ng doktor, dito na yata yun. Pero si Mang Ben, hindi bumaba. Hindi pa namin alam nun. Nasa oras na tumapak kami sa lupa ng baryong yon, hindi na kami ang mga taong pumasok. Isa-isa kaming mabubura. At ang baryong ito ay hindi basta nawawala. Ito ang kumukuha ng mga nawawala. Kung anuman ang inaasahan naming itsura ng baryo, hindi yun ang bumungad sa amin. Hindi sira ang mga bahay. Walang guho, walang kalat, walang bakas ng sakuna. Maayos ang pagkakasabit ng mga kurtina. May nakasampay pang kumot sa isang linya. Pero wala ring tao. Ni anino, ni tunog, ni hakbang. Sabi ng doktor, baka nasa community center lang sila. O baka may handaan. Napatawa pa nga kami. Pero habang tumatagal, parang may tahimik na umaayon sa baryong yon. Yung uri ng katahimikan na parang hindi ka bisita, kundi inaabangan. Pumasok kami sa gitna ng baryo. Dumiretso sa isang bahay na mukhang barangay hall. May mesa, may lumang radyo, may isang maliit na orasan sa dingding. Tumitiktak, pero nakahinto ang oras. Laging 5:00. Hindi gumagalaw ang minuto. Tinanong ko, bakit parang ang linis? Sabi ni Angel, isa sa mga volunteer. Baka kagabi lang umalis yung mga tao. Pero bakit walang gamit na naiwan? Bakit walang laruan, sapatos, bag? Nagpasya ang grupo na maglatag ng tolda sa tapat ng barangay hall. Wala pa kaming host family, wala rin kumakausap sa amin. Si Mang Ben, nasa loob pa rin ng jeep. Hindi siya kumain. Hindi siya lumapit. Tahimik lang siya sa dilim. Mag-set up na tayo, sabi ng doktor. Hindi pa kami tapos maglatag ng kumot nang biglang may marinig kami. Isang kaluskos. Tila mula sa dulo ng kalye. Napatigil kaming lahat. Hinintay. Tapos, isang anino. Maliit. Hugis bata. Tumakbo sa pagitan ng mga bahay. May bata, sigaw ng isa. Agad tumayo si Kuya Leo at sinundan ito.
"Hoy, andito kami. Galing kaming medical mission." Pero walang sagot. Pagbalik niya, hingal na hingal siya. Wala. Parang nawala lang. Pero sa may suot siyang relo. Tumingin siya roon. Nagtaas ng kilay. Bakit alas 5 pa rin? Ng gabing iyon, habang tulog ang lahat, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik pa rin. Pero may kulang. Tumayo ako. Naglibot. Hanggang sa mapansin ko, wala si Angel. Ang sleeping bag niya, bakante. Ang bag niya, naiwan. Tinatawag namin siya pero walang sumasagot. Hanggang sa muli namin marinig yun. Kaluskos. Sa likod ng barangay hall, may isang aninong parang dahan-dahang sumusulyap sa amin sa likod ng poste. Hindi na namin siya nahabol. At mula noon, hindi na bumalik si Angel. Ang sabi ng mga matatanda sa mga kwento, kapag napunta ka sa isang lugar na wala sa mapa, huwag kang kukuha ng kahit ano. Huwag kang titingin sa mata ng bata. At huwag kang magpapaiwan. Kaso, isa na ang nawala sa amin. At alam kong kami ang susunod. Nang mawala si Angel, para bang may hinigop sa loob ng grupo namin. Naging tahimik ang lahat. Walang nagtatawanan. Walang nagtatanong. Walang gustong umalis sa tolda pagsapit ng gabi. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Nagpasya si Dr. Reyes na subukang hanapin siya. Pinuntahan namin ang paligid. Pero pabalik-balik lang ang daan. Parang walang hanggan ang lugar. Wala ring signal. Walang internet. Walang kahit anong paraan para matawagan ang labas. Naisip ni Mang Ben na umalis at bumalik ng bayan para humingi ng saklolo. Pero pag-start niya ng jeep, ayaw na itong umandar. Parang nilamon ng lugar ang makina, sabi ni Kuya Leo. Napatingin siya sa mga gulong. Walang putik. Walang bakas na dumaan kami ron. Parang hindi kami kailanman dumating. Paglipas ng tanghali, nagsimula kaming makarinig ng tunog. Hindi malakas. Parang mahihinang yabag mula sa kung saan. Lahat kami napapatingin sa paligid. Pero walang tao. Wala ring hayop. Walang hangin. Ang tunog, parang palapit ng palapit. Gabi na ulit. Nagpasya kaming mag-early lights out. Tahimik ang kampo. Walang nagsasalita. Lahat nakahiga. Pumikit ako pero hindi ako nakatulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong maliliit na kaluskos. Parang may mga paang nakayapak. Hindi iisa, marami. Dahan-dahan akong sumilip sa tolda. At sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita ko sila. 3 bata, nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Nakatitig sa direksyon namin. Wala silang emosyon. Wala ring putik sa paa. Parang hindi sila humahakbang. Parang lumilitaw lang sila kung kailan nila gusto. Kinabukasan si Kuya Leo, hindi na nagsalita. Nakaupo lang siya sa ilalim ng puno. Tinitingnan ng kawalan. Nilapitan siya ni Doktor. Pero isa lang ang sinabi niya. May humawak sa akin kagabi. Pero may mas malala. Pagbalik namin sa tolda, may nakaupo sa sleeping bag ni Angel. Isang babae. Kulay ang buhok. Suot ang hoodie ni Angel. Pero hindi siya ang Angel na kilala namin. Tumingin siya sa amin at ngumiti. Kanina niyo pa ako tinatawag. Pasensya na. Napahaba lang ang tulog ko. Wala ni isa sa amin ang gumalaw. Wala rin ang bag ni Angel. At nang tanungin siya ni Doc kung nasaan siya kagabi, ngumiti lang siya. Walang sumagot. Walang naalala. Pero habang nagsasalita siya, napansin ko ang relo niya tumatakbo, pero paatras. Mula nung bumalik si Angel, parang bumigat ang hangin sa buong kampo. Tahimik siya, pero palaging nakatingin sa amin. Para bang inaaral niya kami. Nagsimula rin ang mga orasan namin na magkaiba-iba. Ang relo ni Doc, 2:00. Kay Mang Ben, 6:00. Sa akin, 12:00. Pero wala ni isa sa mga ito ang tumutugma sa araw.
Lalong lumalim ang takot nang mapansin ni Kuya Leo ang pinakapangit na detalye. Lahat ng relo tumatakbo pa atras. Naging panaginip ang mga susunod na araw. O bangungot. Gumigising kami sa liwanag ng araw, pero wala ang araw. Naririnig namin ang mga yabag sa bubong ng tent, pero wala namang puno sa itaas. Ang pagkain namin na hindi na namin niluluto ay bumabalik sa pagkakabukod. Parang reverse. Parang may hindi lang umaanda, kundi binubura. Isang gabi, nawala si Mang Ben. Pagmulat namin, wala na siya sa jeep. Pero naiwan ang susi, nasa loob pa ng ignition. Nakatutok ang jeep sa daan palabas. At sa dashboard, isang papel. Walang sulat, pero basa ng pawis. Walang gustong magsalita. Walang gustong lumabas. Pero hindi rin kami makatulog. Kada gabi, parang may bumubulong. Mahina, mabilis, paulit-ulit. Minsan, parang kami ang binabanggit. Leo, Reyes, Angel, ikaw. Pagkatapos ng ilang araw, nagising ako na mag-isa. Wala sa tabi ko si Doc, si Angel o si Leo. Tumayo ako. Tumakbo palabas. At sa gitna ng baryo, sa ilalim ng buwan, nakita ko sila. Nakatayo sa harap ng malaking puno. Hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila nagsasalita. Pero ang mas kinilabutan ako, may kasama silang 4 na bata. Ang mga bata, pare-pareho ang itsura. Parang clone. Pare-parehong mukha. Parehong mata. Parehong ekspresyon. At isa sa kanila, ako. Huli ka na, sabi ng isa sa kanila. Ikaw na lang ang natitira. Huli ka na. Kung naririnig mo to, ibig sabihin, wala ka na sa mundo namin. Pagkatapos, sabihin ng batang may mukha ko ang, huli ka na, hindi na ako makagalaw. Parang pinako ang mga paa ko sa lupa. Parang ginapos ako ng hangin. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Wala na ang mga bata. Wala na ang mga kasama ko. Wala na ang puno. Ako na lang ang naiwan sa baryo. Pero hindi na ito yung baryo na dinaanan namin. Ang mga bahay, wala nang pinto. Ang langit walang buwan. Tumatakbo ako. Pero paikot-ikot lang. May naririnig akong mga hakbang. Pero hindi akin. Hindi ko makita kung sino. Pero palapit ng palapit. Sa bawat liko ko may nakatingin. Pero wala namang tao. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Pagharap ko, ako yung humahawak. Ako rin siya. Pero mas payat. Mas maputla. Mas matagal nang nandito. Ngumiti siya. Sabi niya, isa ka na sa amin. Sinubukan kong tumakbo sa direksyon ng trail, sa dulo ng kalsada. Pero bumabalik lang ako sa baryo, sa parehong puno, sa parehong bata. At tuwing umiikot ako, may isang kasama kong nawawala sa alaala. Wala na sa logbook ang pangalan ko. Hindi ko na mahanap ang Facebook ko. Wala na yung mga litrato ko. Parang burado na ako. Gamit ang lumang walkie-talkie, may narinig akong boses. Kung may nakakarinig nito, tumalikod ka na. Pero huli na ako. Sa baryong to, kapag nakita ka na nila, di ka na makakaalis. Tulad nila, tulad namin, tulad mo. Kung patuloy kang nakikinig, hindi ko alam kung anong araw na, kung anong taon. Pero kung may makakarinig nito, tandaan mo lang to. Sa baryong to, ang oras ay pabalik at walang nakakaalis. Ito ang huling bahagi ng kwento. Tara.